Mga kabombo, itong si dating Department of Public Works and Highway Secretary Bonoan may kaugnayan umano doon sa isang kontratista ng flood control project sa lalawigan ng Pampanga. Senator Lacson naman ibinulgar ang umano'y casino spree ng Bulacan Group of Contractors. At alamin natin ang mga update mula dyan sa Senado, si Bombo J.C. Galvez. Ibinulgar ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may kaugnayan umano si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa isang kontratista ng mga flood control projects sa Pampanga. Sa kanyang privilege speech sa plenaryo ng Senado, sinabi ni Lacson na si Fatima Gay Bonoan de la Cruz, anak ni Bonoan, ang treasurer ng MBB Global Properties Corporation, kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Candaba Mayor Rene Maglangke. Ayon sa Senador, ang MBB Global Properties Corporation ang nagmamay-ari ng halos 1 bilyong pisong Wyndham Garden Hotel sa Clark, Pampanga. Sinabi rin ni Lacson na si Mayor Maglangke ang ulo ng pamilyang Maglangke na may-ari ng Global Crete Builders, kontratistang kumubra ng 2.195 bilyong piso na halaga ng flood control project sa Bulacan mula 2018 hanggang 2024. Noong 2024, mismong si Maglangke pa ang lumagda sa ilang kontrata kahit dapat ay nag-divest siya ng interes. The 2024 General Information Sheet or GIS of the MBB Global Properties Corporation would show the following. Macy Monique Maglangke, President. Sunshine M. Bernardo, Corporate Secretary. Fatima Gay B. Bonoan de la Cruz, Treasurer. Ulitin ko. Maglangke, Bernardo, Bonoan, MBB. Coincidentally, these are known surnames of today's flood control saga. Candaba Mayor Rene Maglangke, ang patriarch ng Maglangkes of Global Concrete Builders, contractor ng multi-billion peso worth of flood control projects. DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kamakailan lamang ay nag-early retirement matapos masangkot sa maanomalyang flood control. At siyempre pa, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Maglangke, Bernardo, Bonoan, MBB, Mr. President. Kayo na po ang mag-connect ng dots. By the way, sina Macy Maglangke, Sunshine Bernardo, at Fatima Gay Bonoan de la Cruz ay mga anak na mga nabanggit na opisyal ng gobyerno. Sa parehong talumpati, inilantad din ni Lacson ang tinawag na casino spree ng mga BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan Group of Contractors as they have been known to casino employees. Hindi tambay ng High Street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, Mr. President. Let me do a roll call. Complete with valid identification cards like driver's licenses from the Land Transportation Office, but this is a separate matter to be investigated, my distinguished colleagues. Ang kakasibak lamang na DPWH OIC Assistant Regional Director ng Region 4A at dating District Engineer ng Bulacan, Henry Alcantara. OIC District Engineer ng Bulacan, First District, Bryce Erickson G. Hernandez, alias Mardos de Guzman. Assistant District Engineer JP D. Mendoza, alias PJ Castro Asuncion. DPWH Engineer 2 Dumasic, introducing himself as a contractor from Sims Trading Corporation with alias Sandro Park, can shield them from the day of reckoning that they deserve. Isinumite ng opisina ni Lacson ang mga pangalan at alias na mga ito sa Anti-Money Laundering Council dahil saklaw ng inamyendahang Anti-Money Laundering Act ang mga kasino. Samantala, ipinakita rin ng senador ang mga dokumento ng flood control contracts sa Bulacan na anya ay minadali ang pagkumpleto at gumamit pa ng magkakaparehong litrato sa progress billings na inaprubahan ni Hernandez at Alcantara. Tinukoy din niya ang Wawaw Builders na nag-ulat ng halos kalahating proyekto na natapos sa loob lamang ng 7 araw. Naniningil na para sa 50% project accomplishment rate ang Wawaw Builders. Ang nakasaad sa 50% accomplishment rate na ito ay resulta ng isinasagawang trabaho na di umano mula February 13 to 20. 7 days, Mr. President.
Ayon sa mga sales invoice na hawak namin, na-release naman ang hinihinging kabayaran noong February 23, 2023. Ang kalahati ng kabayaran at retention fees again for both projects ay naatado naman sa release mula April hanggang July 2023. Sabay rin ang mga petsa ng bayaran kung saan hindi rin nagkakalayo ang mga halaga. Ang 50% ng proyekto isinagawa ng 7 araw. Ang sunod na kalahati, ginawa ng mahigit 4 na buwan. Not for one project, but for 2, Mr. President. Napakahusay, napakaganid. Kawawaw na kawawaw talaga tayo sa Wawaw Builders. Inirekomenda ni Lacson ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa mga sangkot, kabilang ang malversation through falsification of public documents sa ilalim ng Revised Penal Code, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, paglabag sa Republic Act 7080 o Anti-Plunder Law, paglabag sa Article 178 ng Revised Penal Code kaugnay ng paggamit ng peking pangalan o alias sa kasino, paglabag sa Republic Act 4136 laban sa paggamit ng peking lisensya, paglabag sa PD 1869, Republic Act 6713 at mga memorandum circulars na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na maglaro sa kasino. Ayon kay Lacson, nilabag din ng mga sangkot ang Anti-Money Laundering Act dahil ginamit umano ang perang galing sa katiwalian at plunder para bumili ng casino chips at pagkatapos ay cash out upang takpan ang pinagmulan ng pondo. Hinimok niya ang Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang kanilang mga bank account at isampa ang kaukulang kaso. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.